Kamusta na po mga kasinong at mga kadiskarte, mga ka-agri? Kamusta na po kayong lahat? Sa araw na ito, papakita ko lang po ulit sa inyo ang operation ng machine natin. Sa mga kababayan natin na naghanap ng maliit lang na kiskisan or rice mill machine, ang Shinong rice mill machine ay recommended ko po sa inyo. Tingnan nyo po mga kababayan, no? Yan o. Yan po. Ang machine natin, maliit lang po ang space na kailangan. Ito sa loob, meron siyang built-in na distoner na kung saan kahit yung mga maliliit na mga bato ay kaya po niyang i-separate. Kaya kung ang gusto nyo na makina na malinis na at wala na mga bato-bato at saka less broken po ang bigas dahil hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls, impeller type po kasi ito at purely made in South Korea. Okay? Nakapunta na po tayo sa South Korea, doon mismo sa factory. Nakita natin ang precision na kung paano nila ginagawa ang masina ito. Talagang sumunod po sa ISO standard ang Korea na gumagawa ng makinang ito, ang company ng Shinong. Dito sa Pilipinas, ang Veroserve Corporation po or VSC Agricultural Machineries ay sole distributor nito ng Shinong Rice Mill Machine. Hindi lang Shinong Rice Mill Machine, meron din po tayong dehydrator machine, meron din po tayong onion and garlic dryer machine. Okay? So, meron tayong mga Korean products. Okay? Mga rice mill machine. So, ang package na available po dito sa atin, itong Shinong rice mill machine, at ito, may kasama siyang palay pre-cleaner. Ito yung palay pre-cleaner na kung saan naglilinis po ng palay. Dito mababa lang po yung lagayan ng palay. Dito na po banda. Dito na ibuhos yung palay. And then, iakyat ng elevator dito. Ang purpose po nito ay isi-separate po yung mga dumi, yung mga malalaking bato, at saka yung mga tulyapis, pati yung mga straws. And then, pagdating dito, malinis na po yung palay. And then, ito namang maliit na machine, ito. Ito po ay separator po ng mga binlid, broken rice, at saka buo. Dito na po yung buo lalabas. Na ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-operate. Sobrang dali lang po siya. Okay, dito sa loob ng machine natin, yan o. Yun, ito nakatagalog na po yan. Ang instruction. May instruction po dito. Paalala sa paggamit. Okay? Siguraduhin nakasara ang pasukan ng palay at unpolished rice. Dapat siguruhin maluwag din ang V-belt ng polisher. So, nakatagalog yan hanggang step 6. Okay? So, una, ilagay ang tamang dami ng palay sa palay hopper. Ito yung palay hopper or doon sa palay cleaner naman bago buksan ang motor. Pangalawa, unang buksan ang switch ng malaking motor. Ito yung switch na para sa malaking motor. And then, bago ang maliit na switch. Meron siyang inlet, hatakin ang adjuster ng palay. Ito yung adjuster ng palay. Ito, sa pinto. Ito na makikita nyo. Ito yung adjuster. Adjuster ng palay. Kung gaano kadami yung ipapapasok natin na palay. Ito yung palay inlet. And then, step 4, siguraduhin hindi lalagpas ang amperes sa 20 amperes kapag nagmimil na yung machine natin. Dito, ayan o. Tingnan niya. May ampere meter siya. Hanggang 20 amperes lang po. And then, punuin ang brown rice hopper bago unti-unting buksan ang brown rice. Kapag naka-on na to, naka-open na, punuin siya bago buksan natin. Okay? And then, i-adjust ang polishing level depende sa kalidad ng palay upang hindi madurog. So, ang kagandahan sa machine natin, ayan o, meron siyang polishing level control. Kung black rice, ilagay natin siya sa 0, black rice, brown rice, kung gusto nyo brown rice, red rice.
Kung gusto nyo paputiin, ilagay natin sa 3 or 4. Okay? Pero ang setting natin ngayon, ito ay naka-white rice. So medyo paluwag. May instruction po dahil pagdating po ng machine sa inyo, pupunta po yung technician para mag-demo. Hindi, mag-install muna. And then, testing. After testing, training on how to operate, paano magpalit ng mga spare parts, paano mag-alaga ng machine. And then dito po, lahat-lahat ituturo po ng technician. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman po required dito yung may experience or kung meron ka ng rice mill. Kahit first time mo pa lang sa rice mill, talagang madali lang po siyang pag-aralan at madali mo lang siyang matutunan. Okay? So, tulad nito, iyon, umiilaw na siya. Ito, umiilaw yung LED light natin. Ibig sabihin, may power supply. So, ang power supply natin, ang requirements natin dito, 220 volts, single phase lang. Shout out sa mga singles dyan. Single phase lang. And then, 220 volts. Meron siyang 3 horsepower at 0.3 horsepower. And then, 2.45 kilowatts lang po ang consumption niya. Itong palay pre-cleaner natin, nasa 1 horsepower lang. At ang ating rice sorting machine ay 90 watts lang. Kaya sobrang tipid po sa kuryente. So, ngayon, ang kailangan nyo lang po, dapat hindi siya bumababa sa 220 volts. Sir, paano naman po kung bumababa sa 220 volts? Siyempre, kapag bumababa sa 220 volts, hindi na kakayanin ng machine natin. For example, 110 lang. 216, 210. So, 290. Ay, di. 220 nga eh. Below 220, 216, 218, hindi na po kakayanin ng machine natin. So, dapat po, ang required natin ay 220 volts lang po. Okay? So, kung bumababa po, kailangan na po natin ng transformer. 10 kVA na transformer or 15 kVA, pwede na po. Kung fluctuated yung kuryente sa lugar niyo, yun yung ang kailangan ninyong i-consider kapag mag-order kayo nito. Kahit anong klaseng machine naman eh. Kahit anong klaseng makina, kapag fluctuated po yung kuryente sa lugar ninyo, hindi po talaga kakayanin ng machine. Kaya required po, kapag fluctuated, kailangan po transformer na 10 kVA. So paano kung ayaw namin ng transformer? Kailangan nyo pa rin. Kahit meron kayong solar and then kailangan nyo pa rin ng transformer and then solar. Kung solar naman gagamitin niyo, pwede 10 kilowatts and above. Basta 10 kilowatts and above. Either 16 o 15, walang 15 yata, 16 meron. So pwede po 10 kilowatts and 16 kilowatts, mas maganda. So kung walang kuryente, walang solar, pwede naman generator. Basta 15 kVA na industrial na generator. Okay? So, yun lang naman ang requirements natin. I-on na natin itong ating switch. Then, na rin natin pagkakusangat dito. Then, ayan, baba na yung bigas. Ayan, natak na natin dito. Natak na natin. Lumabas na yung bigas. Tingnan nyo. Napakaganda po ang output quality ng bigas. Hindi siya ganun kaingay, hindi naman siya likabot. Malinis, less broken, at walang mga bato. Kaya recommended ko sa mga kababayan natin na naghahanap ng makina. Ang capacity nito mga kababayan ay nasa 300 hanggang 350 kilograms per hour ng palay input. At ang kagandahan dito, meron siyang 66% ang recovery rate niya. Mataas po, i-compare po natin sa mga traditional na rice mill. Tingnan nyo mga kababayan, no? Hindi siya lumampas ng 20 amperes. Ibig sabihin, normal yung kuryente natin.
Digital na pan na 20 amperes. Wow! Napakaganda po yung bigas. Oh, tingnan nyo. Tingnan nyo ng mga pangmalapitan. So, pakita ko sa inyo. Oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Napakaganda po yung bigas. Diba? Kita nyo na yung bigas. Huwag na natin to. Then, so bago natin i-off itong maliit na switch, palalabasin muna natin yung mga bato. Dito po yung mga bato. Ayan po. Meron siyang inlet dito. Then, labas dito yung mga bato. Pagkatapos yan, ubos na yung mga bato. Ayan. Off na natin. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Maraming bato. Yung mga itim-itim na yon, mga bato po yan. Kaya malinis na po yung output ng bigas natin dahil nasiseparate yung mga bato. Huwag po kayong mag-alala, normal lang po na may mga bigas na sasama dito sa labasan ng mga bato dahil tumutulong po siya na nagpo-push ng mga bato para mailabas at hindi na sama sa bigas yung mga bato. So yun lang po mga kababayan, sa mga interested po nito, nagdi-deliver po kami kahit saan sa Pilipinas. Libre na po ang installation. Meron nga lang charge sa door-to-door delivery. At magpapadala po kami ng technician para sa inyo, kahit saan man kayo, sa Mindanao, sa Visayas, or Luzon, para po mag-install, mag-demo, mag-testing, at mag-conduct ng training. Ang requirements lang po natin para magpa-reserve ay valid ID, complete delivery address, with contact number, and then fill upan nyo lang po ang Google form natin para po sa reservation. And then yung 10,000 pesos na reservation fee para sa tawid dagat. For example, kayo ay nasa Mindoro, Palawan, Masbate, Sorsogon, or Romblon, Marinduque, basta tawid dagat, Visayas area, Mindanao area, nagre-require po tayo ng 10,000 pesos na down payment or reservation. Pero deductible naman po yan sa total price. The rest po ay COD na. Doon na nababayaran pag install na po. Okay? Ang delivery fee naman po, babayaran nyo po pagdating ng tracking. Separate po yan ha. Hindi po yan kasama sa presyo ng machine natin. Yun lang naman po ang kailangan natin sa mga kababayan natin na gusto na po magpa-reserve. At kung gusto na po mag-avail ng ating layaway program. Wala po tayong installment terms ha. Na 6 months to pay, 1 year to pay. Wala po. Wala po tayong ganyan. Meron tayong layaway program. Ano po ba yung layaway program? Ang layaway program, parang nagda-down kayo ng payment monthly. Depende po sa inyo kung weekly or monthly yung payment ninyo. Until such time na ma-fully paid nyo yung presyo ng machine. Hindi po kasama doon sa binabayaran yung delivery fee ha. Separate po yon kasi doon po yan ibabayad yung delivery fee sa tracking, hindi po sa amin. So ang babayaran nyo lang dito sa amin monthly, ang presyo ng machine, kung magkano yung halaga na package na gusto ninyo. Merong package number 1. Ang package number 1, ito lang. Shinong rice mill machine. Package number 2, ay ito yung SN300R only. Package number 2, set C. Isang Shinong rice mill machine at isang Palay pre-cleaner. Set C po yun. Ang package number 3 natin,
Complete set na, isang Shinong rice mill machine, isang palay pre-cleaner, at isang rice sorting machine. Set D. Yun po ang pagpipilian natin. Ang option for number 4, baka malito kayo, ang SN 300R Plus, complete set po yun, pero mas malaki ang capacity nito. Okay, ito kasi, ang SN 300R only ay 300 to 350 kilograms per hour lang po ang input. Ang SN 300R Plus naman po ay 400 hanggang 450 kilograms per hour ang input. Okay? So, kayo na po bahala paano mag-compute niyan. Yun yung option number 4. Okay? Meron din po tayong package combo, yung sa set D, at isang dehydrator machine. So, meron po tayong mga explanation tungkol dun. So, mga kababayan, pa-reserve na po kayo. May mga promos tayo. Depende po, abang-abang lang po kayo sa mga promo natin. So, sa mga post natin. Okay? Hindi ko pwedeng sabihin dito mga promo kasi, ano po, magkakaiba po. What if panoorin ito next year? So, hindi ko pwedeng sabihin ang mga promos. So, abangan nyo lang po sa mga Facebook post ko sa Ayan Arcas Canillas at sa Shinong Rice Mill Machine at VSC Agricultural Machineries. So, yan lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa panood ninyo sa video na to. Sana po nagustuhan nyo po ito. Kung nagustuhan nyo naman po ito, please pwede po kayong tumawag, pwede po kayong mag-message sa atin sa Facebook Messenger, Ayan Arcas Canillas at sa Shinong Rice Mill Machine. At sa YouTube, kung kayo ay nanonood sa YouTube, please subscribe po kayo. Maraming salamat po.